Luto serye tayo for today's video. So ayan, papaitan nga ang aking lulutuin para sa aming pananghalian. Nahiwa naman na yung binili kong papaitan kaso nga lang inulit ko kasi medyo malalaki yung hiwa nila. Nagsalang na ako agad at ako'y magigisa na. Hindi ko nga alam kung papaitan pa ang tawag dito kasi wala namang kasamang papait na nilalagay. Ay, bahala na. Basta papaitan pa rin yan. Hindi nga lang siya mapait. Ano daw? Less hassle nga tong nabili kong papaitan kasi hindi na ako nahirapang maghiwa. So, ayan, pag ako pala yung nagluluto ng papaitan, nilalagyan ko ng bell pepper tsaka luya pag ginigis ako. 1 kilo nga yung nabili ko pero hindi ko lahat lulutuin kasi nga masyadong madami. 3 lang naman kami. Si Kuya Cypher lang naman at ako ang mag-uulam ng laman. Si Samira puro sabaw lang yan siya. Naglagay na nga rin pala ako ng pamintang powder bago ko tatakpan. Hahayaan ko nga lang muna siya ng ilang minuto para magisa siya sa sarili niyang mantika. Kumuha nga ako ng lalagyan ko ng natira para ibalik ko sa freezer para sa susunod ulit may lulutuin pa ako. Sorry naman agad at hindi ko pa rin talaga nile-let go yung mga pinaglagyan ng ice cream. Yan talaga ang tunay na aesthetic. Basta ganyan pa din yung nilalagyan ko ng mga stock namin na niluluto ko. Tinatapon ko lang pag medyo luma na talaga. So ayan, pagkatapos ng ilang minuto, nagisa na siya sa sarili niyang mantika. Maglalagay na nga ako ng pampalasa at saka ako siya lalagyan ng tubig. Medyo hininaan ko nga yung apoy dyan. Habang hinihintay ko nga lumambot yung laman ng papaitan ay maghuhugas na ako ng mga ginamit ko. At sigurado pagkatapos namin kumain, tambak na naman ang hugasin. Si Kuya Cypher naman ang maghuhugas mamaya pagkatapos namin kumain. Kaso nga lang iniiwan niya yung mga kawali at kaldero. Nagpunas-punas na nga rin ako ng kaunti tsaka ako naghugas ng kamay. Papalambutin ko nga muna yung niluluto ko kaya maglalambing muna ako ng konti dito sa makulit na bata. Ganito nga lang madalas yung ginagawa ko pag medyo napapagod ako sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Lambing lang at yakap ni Samira ay sapat na. Ang Kuya Cypher naman namin na hindi na nagpapalambing. Alalay nga lang din ako sa mga gawain ko ngayon kasi 3 lang kami. Pag nagkasakit ako walang mag-aalaga sa kanila, ako pa din. So hayan, medyo malambot na yung karne kasi umunti na rin yung tubig. Nilagay ko na nga rin yung isang ceiling green at maglalagay din ako ng isang beef cubes. Ulit ng pamintang powder tapos konting pampalasa ulit. Papakuluan ko pa nga ng konti kaya tinakpan ko ulit para mas malambot yung karne. At ayan, okay na siya kaya naglagay na ako ng konting asin. Konti na lang yung nilagay ko kasi naglagay na ako ng beef cubes, maalat na yun. Nilagay ko na nga yung iniwan kong ceiling green kanina tapos yung iniwan ko ding bell pepper at saka luya. Nagiiwan talaga ako niyan para ilalagay ko siya pag luto na para mas mabango. Pinuntahan ko nga saglit si Kuya Cypher sa kanyang kwarto at gigisingin ko na at kakain na nga kami. Kaso nga lang inaantok pa daw siya kaya mamaya na lang daw siya kakain. Kaya sabi ko mauuna na lang kami ni Samira. Siya pa man din ang nag-request na papaitan ng ulam namin ngayong pananghalian. Titikman ko na sana yung luto ko kaso lang narinig ko yung nagtitinda ng puto kaya bibili tayo. Tara. Bili muna tayo. Busy yung aking anak. Yung may dala kong plato. At naabutan ko nga din bumibili ang aking friend na Bicolana. 20 pesos 5 piraso nga ang benta ni Kuya. Halagang 40 pesos nga ang binili ko para may merienda na si Cypher at saka si Samira mamaya. Ayan, di pa man nakakain yung aming pananghalian pero meron na kaming merienda. Oh, di ba hindi ko na po problemahin ang merienda nila mamaya? Oh, di ba syempre luto ko sasabihin kong masarap kahit di nyo natikman. Charis. So ayan, nagsandok na nga ako. Maliit nga lang yung kinuha kong mangkok kasi nga 2 lang naman kami ni Samira. Gutom na nga rin ako sa mga oras na yan. Ang Kuya Cypher naman namin ay okay lang mamaya siya kumain kasi nagbabaon naman siya ng kanin sa school. Napagod siguro kasi first periodical test nila ngayon. Ayan, naglagay pala ako ng ilang pirasong kalamansi para mas masarap higupin yung sabaw. Sa mga masiselan, baka magtaka kayo bakit ko na pinapaulam ng ganyan si Samira. Yung iba kasi paniniwala nila madumi pa yan para sa bata. Pero para sa akin, okay lang. Minsan-minsan lang naman kami nag-uulam ng ganyan. Hindi naman madalas. Sanay naman na si Samira dyan kasi maaga ko siyang pinag-ulam ng papaitan. Hindi din masela ng kanyang tiyan. Yun lang muna guys. Sagyaman na. Bye!